Wala namang problema sa amin ng itay mo kung gusto mong pumisan sa amin dito sa bahay. Wala naman dito si Dayan. Si Carmela naman may sarili ng bahay sa likod. Oo nga, mabuti nga yun kuya para may kasama sina itay at inay dito. Kahit kasi nandyan lang kami, hindi naman ako nakakagawi lagi dito at inaasikaso ko rin ang mag-aama ko. Wala naman yatang trabaho si Ate Ines, kaya pwede niyang matulungan si inay sa mga gawaing bahay. Wala nga, kaya mahirap din. Lalo na umuupa lang kami tapos pareho pa nag-aaral ang dalawa naming anak. Kung dito na kayo titira, walking distance na lang ang eskwelahan. Sa lugar nyo yata medyo malayo at kailangan pang mag-service ang mga bata. Kaya nga mas malaking tipid talaga kung dito muna kami. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Magbibigay naman ako ng panggastos para dito sa bahay. Hindi na kailangan. Sapat nang ipinapadala ni Dayan. Mag-ipon na lang kayo mag-asawa para kung sakaling umuwi ang kapatid mo at kunin na itong bahay, may pera kayong pang-upa o pampagawa ng sarili ninyo. Nay, kay Dayan po ba talaga mapupunta tong bahay natin? Hindi naman lingid sa inyo magkapatid na si Dayan ang tumubos sa bahay na ito at nagpagawa. Oo naman kuya, kung sakali man nabigyan tayo ni Dayan, edi tsaka natin tanggapin. Huwag niyo po sanang masamain ang sinabi ko. Nagtatanong lang ako. Hindi naman namin minasama. Mabuti na rin yon para maliwanagan kayo. Kuya, kailan nyo balak lumipat dito? Pag-uusapan pa namin ng asawa ko pagdating mamaya sa bahay. Sana bago magpasukan ng mga bata. Malayo pa naman ang pasukan Madali lang naman ang paglilipat kung sakali. Sa bagay, basta magsabi lang kayo kung kailangan nyo ng tulong sa paglilipat ha? Magandang araw sa iyo, Miss Gwen, at sa mga masusugid niyong taga-subaybay sa inyong channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Carmela. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyong channel ay tungkol sa aking hipag. Asawa ng panganay naming kapatid na tawagin na lamang nating si Kuya Troy. Ang asawa niyang si Ate Ines may pagkamisteryosa ang dating sa amin. Dahil wala kaming alam tungkol sa tunay niyang pagkatao. Ang alam lang namin nagkakilala sila ng kapatid ko sa probinsya nang madestino dun si Kuya. Tinanggap namin siya na walang pag-aalinlangan dahil sa kapatid ko. Wala kaming kamalay-malay na siya pala magdadala ng kapahamakan sa akin at sa mga anak ko nun. Talaga? Pumayag sila? Oo, kaya sabihan mo mga anak natin na mag-ayos na ng mga gamit. Kausapin mo na rin si Aling Fe na aalis na tayo sa bahay na to para hindi naman mabigla yung matanda. Pupuntahan ko pa siya mamaya sa kanila. Ganitong oras kasi busy pa yun sa bahay ng anak. Ano naman nagsabi ng kapatid mong si Carmela? Natutuwa nga din siya dahil may makakasama na sina inay at itay sa bahay. Sa tingin ko lang ikaw naman talaga ang dapat magmay-ari ng bahay na yun Ikaw ang panganay sa inyong tatlong magkakapatid. Wala na akong karapatan sa bahay na yun. Di ba naikwento ko na sa iyo ang dahilan? Pasalamat na nga lang tayo dahil pumayag sila inay na dun muna tayo pansamantala. Kung tutuusin, ginagawan pa natin ng pabor ang mga magulang mo sa pagtira natin sa kanila. Alam ko naman yun. Pero sana huwag mo na yung mababanggit sa harapan ng mga magulang ko. Alam mo naman na maramdami ng mga matatanda ngayon. Wala naman akong balak sabihin yun sa kanila, no? Mas malaking tipid nga na doon na tayo titira. Nag-alok nga ako na makikihati sa gastos sa bahay. Pero sabi ni inay, ipunin na lang daw natin. Sapat na daw kasi ang pinapadala ni Dayan. Malaki nga ang matitipid natin pag ganun. Mabuti yun para makaipon tayo ng pampagawa ng bahay. Kahit maliit lang sa tabi ng bahay ni na Carmela. Huwag mo munang isipin yan. Lumalaki na ang mga anak natin. Mas importante pa rin na maibigay natin sa kanila ang mga pangangailangan nila. Oo naman. Sila naman talaga ang uunahin ko. Teka lang tatawagin ko lang sa labas ang mga anak natin. Baka kasi kung saan pa magsuot ang mga batang yun. Nang lumabas ng bahay si Ate Ines, nagpahinga na muna si Kuya. Habang iniisip ang mga plano, oras na makalipat na sila sa bahay ng mga magulang namin.
Halos 8 taon din silang tumira sa paupahan na yun. Siguradong maninibago silang mag-anak. Makalipas nga ang 2 linggo, nakalipat na sila kuya. Tuwang-tuwa naman si inay sa pagdating nila. Lalo na makakasama na nito ang mga apo kay Kuya Troy. Sa sobrang saya nga, naghanda pa kami ni inay para pa-welcome sa kanila. Salamat, Carmela. Nag-abala pa talaga kayo ni Inay na maghanda para sa pagdating namin. Wala yon ate. Masaya lang kami na dito na kayo titira. Kung alam mo lang kung gaano nananabik sina nanay at tatay sa mga apo. Akala ko naman kasi, hindi na nila napapansin ang mga anak namin. Dahil nandito naman ang mga anak mo. Ano ka ba ate? Pagdating sa mga anak at apo, pantay-pantay ang turing ng mga magulang namin. Huwag mo sanang isipin na baliwala na dito ang mga anak mo. Ay nako, wala akong iniisip na ganyan ha. Akala ko lang kasi, hindi nila hinahanap. Halos magkakasing edad lang pala ang mga anak natin. Sigurado na magkakasundo sila. Hindi ko na kailangan ihatid pa sa mga biyanan ko sina Ayo at Cassidy para makipaglaro sa mga pinsan nila. Meron na silang makakalaro. Anong grade na ba sa pasukan ng mga anak mo? Sina Kay at Brent kasi, grade 3 at grade 1 na sa pasukan. Kinder si Ayo at si Cassidy naman, grade 1 na sa pasukan. Ay, pareho pala sila ni Brent. Mas matanda nga lang pala ng ilang buwan ang anak ko. Kapag may kailangan ka te, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin ha. Pamilya tayo dito. Gusto lang namin na mapanatag ang loob mo. Salamat sa'yo ha. Ang bait mo pa rin hanggang ngayon. Akala ko dati suplada ka. Maraming ang nagsasabi niyan dahil sa pagiging tahimik ko. Ay, ako na lang ang magliligpit ng mga pinagkainan natin. Kayo naman na ang nagluto eh. Madami rin ang liligpitin. Tutulungan na kita para mapabilis. Wala naman akong gagawin eh. Siya nga pala, kailan daw magbabakasyon si Dayan dito sa atin? Wala naman siyang binabanggit eh. Basta sabi niya ang dami niyang trabaho. Ang tagal na rin niya dun eh. Kapag tumawag siya gusto ko rin siyang makausap para makapagpasalamat sa mga bigay niya sa amin. Mabait talaga si Dayan at hindi rin madamot. Matanong ko lang, paano kapag nag-asawa na siya? Di, mapuputol na rin ang suporta niya sa mga magulang niyo. Hindi naman siguro kung halimbawang may trabaho pa rin siya. Kung sakali man, pwede naman kaming maghati-hati ng bigay na magkakapatid. Pwede naman. Kaya lang, maliit lang ang kita ng kuya mo. Si kuya kasi dapat nag-abroad na rin siya. Ang hina naman kasi ng loob niya eh. Yun nga ang lagi kong sinasabi. Ngayon na nandito na kayo, makakamenos kayo sa gastos. Mga anak nyo na lang ang iintindihin nyo. Sa tagal na nilang nagsasama ni Kuya Troy, nun ko lang nakausap na matagal ang hipag ko. Mukha naman siyang mabait gaya ng sinasabi ni Kuya sa amin. Pero may iba akong nararamdaman sa paraan ng pakikipag-usap niya. Hindi ko na lang yun pinansin. At baka ganun lang talaga siya. Tulog na ba ang mga bata sa kabilang kwarto? Oo, bago ko sila iniwan, tulog na sila. Napagod ang mga yun sa pakikipaglaro sa mga pinsan eh. Mabuti naman at hindi sila nanibago rito. Kapag lumaki na sila, hindi pwedeng sa iisang kwarto pa rin sila matutulog, ha? Ikaw talaga. Patagal pa naman ang paglaki ng mga anak natin eh. Huwag mo namang madaliin. Aba, mabilis lang kaya ang panahon. Sinabi ko lang ito para alam mo. Alam ko naman. Bago pa naman sila magsilaki, baka may sarili na tayong bahay. Sa sahod mo ngayon, malabo ang sinasabi mo. Kita mo nga nagtataasan ang lahat ng bilihin at pati mga materyales. Ikaw talaga, minamaliit mo na naman ang trabaho ko eh. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung ikaw ba naman pumayag na mag-abroad noon, di sana, matagal na tayong may bahay. Uungkatin mo na naman ba ang bagay na yan? Hindi ko lang kasi maiwasan na maalala eh. Oh, kagaya niyan. Kita mo yung kapatid mong si Dayan, ha? Dalaga pa yun.
pero maayos na ang buhay. Iba-iba naman ang kapalaran ng tao eh. Huwag mo sana kaming ipagkumpara. Troy, tayo ang pumipili ng kapalaran natin. Ikaw, pinili mo na manatili dito. Kaya damay-damay na lang tayo ng mga anak mo. Ang importante naman, magkakasama tayo. Nagagabayan ko mga anak natin sa paglaki nila. Kaya ko naman silang gabayan kahit nasa malayo ka eh. Ay, hindi ko alam kung makakapag-abroad pa ako. Kung makakaalis pa ba ako. Alam mo namang 40 na ako eh. Hindi ko naman sinabi na umalis ka pa. Alam ko naman na imposible na rin. Kung ano-ano kasi ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Makakaraos din tayo sa pang-araw-araw natin. Mabuti pa, matulog na lang tayo. Maaga ka pa papasok bukas sa trabaho. Ilang araw na rin na nakakalipat ang pamilya ni Kuya. Kaya naisip kong imbitahin ng hipag ko sa amin. Sigurado naman kasing tapos na siya mag-ayos ng dala nilang mga gamit. Pinaunlakan naman ako ni Ate Ines. Habang naglalaro ang mga anak namin sa kwarto, abala naman kami sa pagkukwentuhan. Ang laki naman ng bahay niyo. Ilan ang kwarto nito? Bale 4. Sinasanay na rin kasi namin ang mga bata na matulog sa kani-kanilang kwarto. Mabuti pa kayo. May sarili ng bahay. Kami kaya, kailan? Kaya lang naman kami nagkaroon ng bahay dahil na rin kay Dayan. Umutang kami sa kanya. Konti na lang mababayaran na namin siya. Ang bait naman pala ng kapatid mo. Iba pa rin kasi kapag may sariling bahay. Mas makakakilos ka at magagawa mo rin ang gusto mo. Yun nga ang sinasabi ko sa kuya mo eh. Kaya sana makapag-ipon na rin kami. Balak niyang magpatayo dito. Dito, sa tabi ng bahay niyo. Mabuti nga dito kayo magpatayo para tabi-tabi tayo dito sa compound. Ang ganda pa ng mga display mo dito sa sala, ha? Mga padala yan ni Dayan sa akin. Siya ang mahilig sa mga ganyan eh. Siguro, lahat ng mga gamit mo dito siya lahat ang bumili. Oo, tsaka yung sa bahay ninyo. Si Dayan lahat ang bumili ng mga gamit. Gusto niya kasi na maging maginhawa ang mga magulang namin. Bakit nga pala hindi kumuha ng kasambahay ang kapatid mo? Para sa mga magulang niyo. Ayaw ni Inay, malakas pa naman daw siya eh. Tsaka ayaw nun ng may kasamang ibang tao. Naiilang din daw siyang mag-utos kung sakali. Sa bagay nga, baka manghina pa sila ng tatay niyo kung walang gagawin. Tsaka, nandito naman na ako para tumulong sa mga gawaing bahay. Siya nga pala, baka hindi mo pa alam. Pwede nang magpa-enroll ngayon. Nabanggit nga ni nanay, baka sa Lunes ko na lang ipa-enroll ang mga bata. Sandaling nahinto ang pag-uusap namin nung lumabas ang mga bata. Dala-dala ng pamangking ko ang isang manika at nagpapaalam na kung pwede sa kanya na lamang yun. Yun din naman ang gusto ng anak kong ibigay sa pinsan niya. Oo naman, marami namang manika ang anak ko. Sige na Kay, sa'yo na yan. Ay naku, nakakahiya naman sa'yo. Marami namang laruan ng batang yan Ayos lang naman ate, hayaan mo na sa kanya. Salamat ha, nakakahiya naman. Humingi pa talaga ng laruan ng anak ko. Padala yan ni Dayan sa mga bata, kaya ayos lang naman. Namumroblema na nga ako kung saan ko itatambak Wala akong kamalay-malay na sa pag-uusap naming yun ni Ate Ines. Magsisimula ang inis niya sa akin at sa pamilya ko. Dahil sa inggit na bigla na lang niyang naramdaman. Bago sila bumalik sa kabilang bahay, marami pa akong binigay na laruan sa mga anak niya. Noon ko lang din kasi nalaman na walang ibinibigay sa kanila si Dayan ng mga laruan. Minsan nabanggit ko yung kay Inay nung pumunta sa bahay. Para kunin ang kalderong malaki na hiniram ko nung isang araw. Kapag po ba nagpapadala si Dayan ng balikbayan box, hindi nabibigyan sina Kuya Troy? Nabibigyan naman. Lahat ng mga nakapangalan sa kanila ibinibigay ko. Tapos idinadaan na lang dito sa bahay ng kapatid mo. Bakit mo naman naitanong? Yung mga pamangkin ko, nabibigyan po ba ng mga laruan?
Ilang beses lang. Kasi sabi ng kuya mo kung pwedeng pera na lang daw. Dahil ayaw ni Ines na mga laruan ang ibigay. Kaya naman daw nilang bilhan ang mga anak. Kaya lang hindi yata yun nagustuhan ni Dayan. Alam mo naman ang kapatid mo, matampuhin din. Binigyan naman po ba sila ng pera? Hindi, dahil gamit pa rin naman ang ibinibigay sa kanila. Nung manggaling po kasi sila dito, nakita ko yung pagkainggit sa mata ng mga anak ni Ate Ines. Kaya pinamigay ko na lang ang ibang laruan ng mga anak ko. Napansin ko nga na wala halos silang laruan at luma na ang mga damit. Baka po sapat lang ang kita ni Kuya para sa pagkain at renta nila sa bahay noon. Mabuti nga po't nakalipat na sila dito. Siya naman kasi, ayaw mag-abroad noon. Mahina naman po kasi ang loob ni Kuya. Pero sana, humanap siya ng trabaho na mas malaki ang sahod. Pwede naman na magtrabaho si Ines para matulungan niya ang kuya mo. Malaki na naman ang mga anak nila eh. Oo nga po, tsaka hindi nyo naman pababayaan ang mga apo ninyo kapag nakauwi na galing eskwelahan. Babanggitin ko na lang sa kuya mo kapag may pagkakataong makausap ko siya. Ano nga po pala ang gagawin nyo dito sa kaldero na ito? Diyan kasi ako maglalaga ng bulalo. Nag-request kasi ang tatay mo na yun ang gustong iulam. Huwag na nga pala kayo magluto, ha? Sige po, Nay. Namimiss ko na nga rin ang luto nyo eh. Mabuti sinabi ninyo agad. Maiwan na muna kita para maisalang ko na. Pumunta na lang kayo mamaya. Wala nang araw na yun si Ate Ines. Nasa eskwelahan para mag-enroll. Nagulat naman si Inay nang biglang umuwi si Kuya Troy. Nahalata agad ni Inay na parang masama ang pakiramdam ng kuya ko dahil namumula ang muka. Nang hipuin nga niya ang noo, agad niyang binawi ang kamay dahil sa init. Agad na niyang pinagpahinga si kuya sa kwarto nila. Nang maluto ang ulam, si nanay na mismo ang nagdala nito sa kanya. Dinalhan na kita ng pagkain. Higupin mo muna itong sabaw. Ininom mo na ba ang gamot na ibinigay ko sa'yo kanina? Opo, Nay. Wala pa po ba mag-iin ako? Wala pa. Tanghali na kasing umalis kanina eh. Kumusta na ba ang pakiramdam mo? Ayos na po. Pagkagising ko kanina masama na ang pakiramdam ko . Hindi ko naman nakalain na lalong sasama pagdating ko sa trabaho. Mismong supervisor na namin ang nagpauwi sa akin. Baka mahawa ko pa raw mga katrabaho ko. Masama na pala ang pakiramdam mo Tumuloy ka pa rin pumasok sa trabaho. Pambihira kang bata ka. Sayang naman po kasi ang isang araw . Alam ba ng asawa mo na masama ang pakiramdam mo kanina? Opo, binigyan naman niya ako ng gamot kanina bago ako umalis. Sana pinigilan ka na lang niyang pumasok. Kesa ganyan. Oo nga po . Imbes na isang araw lang ang pahinga, ilang araw ka ding a-absent. Di mas lalo kang nawalan. Huwag mong abusuhin ang katawan mo. Iisa lang ang buhay natin. Kailangan ko pong magsipag, lalo na't lumalaki na ang mga bata. Gusto ko rin makapag-ipon para makapagpagawa ng kahit maliit na bahay lang. Ngayong nandito na kayo siguro naman makakaipon na kayo. Inuumpisa na nga namin na mag-ipon kaya lang po nagagamit pa rin. Gusto ko kasi kahit papano napapasyal ang mga bata para hindi sila lumaking ignorante. May sasabihin nga pala ako sa'yo. Huwag mo sanang mamasamain ha. Ano yun, Nay? Malaki na rin naman ang mga anak ninyo. Kapag umuwi naman na sila galing eskwelahan, hindi ko naman sila pababayaan. Ano po bang gusto niyong sabihin? Bakit hindi na lang kaya magtrabaho si Ines para makatulong sa'yo? Dati po sinabi ko na sa kanya yan. Ayaw po niya at hindi naman daw kami hikahos at ako daw ang lalaki. Natural daw na ako dapat magtrabaho. Ano bang klaseng katwiran yan? Tama naman po siya . Kasi napapansin ko na walang bagong mga damit ang mga anak mo at payat din sila na para bang hindi naaalagaan ng asawa mo. Ganyan na po talaga ang katawan ng mga anak namin.
Huwag naman kayo magsalita na parang pabaya ang asawa ko. Sa'yo nang nakikita ko. Tignan mo nga yung mga damit mo. Puro luma ang isinusuot mo. Minsan, hindi pa nga planchado. Minsan lang naman po dahil nasira ang plancha namin. Meron naman isa pang plancha dyan. Sana hiniram niya. Huwag mo sanang masamain ha, ang sinasabi ko sa'yo. Gusto ko lang kayong mapabuti. Ay, sige po. Sasabihin ko po kay Ines. Baka nagbago na ang isip niya tungkol sa paghahanap ng trabaho. Hapon na nang dumating si Ate Ines at ang 2 bata. Pinakain daw muna niya sa fast food ng mga anak bago umuwi. Nagulat din siya nang makitang nasa bahay na si Kuya Troy. Imbis na mag-alala, hindi pa niya nagustuhan ng pag-absent ito sa trabaho. Di ilang araw ka ding hindi makakapasok niyan. Malaki rin ang mawawala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Bukas ay papasok na ako sa trabaho. Bala ko na kasing mamili ng gamit ng dalawa eh. 2 linggo pa naman bago ang pasukan. Sa susunod na sahod ko pwede mo na silang bilan. Wala ka nang OT. A-absent ka pa. Magkano na lang ang sasahurin mo? Sabi ko naman sa'yo, papasok na ako bukas, di ba? Paano kung hindi mo pa kaya? O di kaya, pagdating mo dun, pauwiin ka rin ng bisor nyo. Papakiramdaman ko bukas kung kaya ko na. Ay nako, ikaw naman kasi, hindi ka nag-iingat. Alam mo naman na mahirap magkasakit ngayon. Maiba nga pala ako. Baka gusto mo magtrabaho. Malalaki na naman ang mga anak natin. Si nanay na lang daw ang bahalang mag-asikaso sa 2 pagkagaling sa eskwela. Di ba napag-usapan na natin yan dati? Si Carmela ba? Pinagtatrabaho ng asawa niya, ha? Di ba hindi naman? Mas di hamak pa na mas maganda ang trabaho mo kaysa sa bayaw mo. Para nga mas makaipon tayo. Biruin mo, libre nga tayo dito sa bahay. Kung magtatrabaho ka, mas mabilis makakaipon at makakapagpatayo agad tayo ng bahay. Teka nga, bakit ba atat na atat kang umalis na dito? May sinasabi ba ang mga magulang mo, ha? Wala silang sinasabing kahit ano. Masaya nga sila at nandito tayo. Iniisip ko rin, paano kung biglang dumating si Dayan at mag-asawa? Makikipagsiksikan ba tayo rito? Alam mo kung tutuusin, may karapatan ka rin dito eh. Ikaw ang panganay sa inyo. Ikaw pa ang mawawalan. Hindi mo yata naiintindihan ang sinabi ko Nung isinanla ni na inay ang bahay na ito, si Dayan ang tumubos nito at siya na rin ang nagpagawa. Kahit na, swapang din kasi ang kapatid mong yon. Kahit na siya ang tumubos nito. Sana, konsiderasyon naman na ikaw ang kuya. Anong gusto mo? Ipagpilitan ko ang pagiging panganay ko, ganun ba? Oh, bakit nagagalit ka? Kasi ang hirap mong paliwanagan Pinipilit mo ba ang gusto mo? Sinasabi ko lang naman ang karapatan mo sa bahay na ito. Wala na nga akong karapatan sa bahay na ito. Kaya tayo nandito ngayon dahil sa kabutihang loob ng mga magulang ko. Kaya ang akin lang, kung makakapagtrabaho ka, mabilis tayong makakaipon. Uulit-ulitin ko lang din ang sagot ko sa'yo. Ayokong magtrabaho. Ikaw ang lalaki, kaya dapat ikaw ang magtaguyod sa amin at hindi ako. Sige na, ako na kung ako. Ikaw na muna ang bahalang mag-asikaso sa mga bata. Magpapahinga lang ako. Ako naman ang laging nag-aasikaso sa kanila. Hindi na lang sumagot si Kuya Troy sa asawa para hindi na humaba ang pagtatalo nila. Lumabas na lang ang hipag ko sa kwarto nila. Naabutan naman niyang nakikipag-usap si inay sa mga anak niya. Sinabihan niya ang mga bata na maglaro muna sa labas at huwag nang abalahin ng kanilang lola. Kumusta si Troy? Okay na po siya. Iniwan ko po muna para makapagpahinga. Mabuti naman. Kumusta nga pala yung pagpapa-enroll mo sa mga apo ko? Ayos naman ho. Ibinigay na rin yung listahan ng bibilhing school supplies. Hindi po pala libre dito ang mga gamit ng mga bata. Hindi Pero nagbibigay naman ng cash assistance sa mga estudyante. Mabuti na rin po. Malaking tulong din po kasi yun Ay, hindi ko pala naitanong kung
kailan magpapa-enroll si Carmela? Kapag malapit na ang pasukan, tsaka lang yung nagpapa-enroll. Ganun ang hipag mo. Mabuti po si Carmela, no? Nagkaroon na agad ng bahay. 2 na rin naman ang anak nila ni Floyd bago pa sila nagkabahay. Nabanggit nga po niya na tinulungan siya ni Dayan. Oo, pero utang naman. Nabayaran na naman nila yata yun eh. Mukhang malapit sila ni Dayan sa isa't isa. Oo, gawa siguro na pareho silang babae. Alam niyo po ba kung kailan ulit magbabakasyon si Dayan? Hindi eh. Mahilig kasi yun manurpresa. Minsan, paalis na siya doon bago pa namin malaman. Nakakatuwa talaga ang hipag kong yun. Mabuti hindi pa siya nakakaisip na mag-asawa. Sabi naman niya matagal pa naman daw. Gusto daw muna niyang bumawi sa amin ng itay niya. Ang swerte niyo naman po sa kanya. Swerte talaga kami mag-asawa sa kanilang magkakapatid. Lalong nakaramdam ng inggit si Ate Ines. Pakiramdam din niya lalo na pag-iwanan ng kapatid ko at estado nila sa buhay. Naisip tuloy niya na mali yata na dun sila tumira. Baka kasi hindi mapunta sa asawa ang bahay na yun. Lalo tuloy na dagdagan ng mga alalahanin niya. Katulad na lang kapag umuwi na si Dayan. Baka paalisin na rin sila sa bahay na yun. Malapit na ang pasukan nun. Naging abala na kami pareho. Napa-enroll ko na rin noong nakaraang araw ang mga anak ko at napasukatan na rin ng uniform. Abala ka yata ngayon. Maghapon kang hindi gumawi sa bahay ah. Kararating lang po kasi namin ngayon. Galing ako sa eskwelahan ng mga apo ninyo. Kinuha ko yung uniform nila at namili na rin ako ng mga gamit. Bakit iba yata ang uniform nila kesa sa mga anak ni Ines? Hindi naman po sila sa public dyan mag-aaral. In-enroll ko po sila sa private school. Ha? Hindi ba mahal? Mas gusto po kasi ni Floyd para daw mabigyan namin ng magandang edukasyon ng mga bata. Sa bagay nga. Hindi na nga maganda ang naririnig ko sa eskwelahan dito sa atin. Laganap daw ang mga bully. Nabanggit mo ba kay Ines na hindi mo dyan papapasukin ang mga anak mo? Tsaka ko na lang po babanggitin sa kanya. Kumusta na po pala si Kuya Troy? 2 araw din siyang hindi nakapasok. Nung pangatlong araw napilitan na rin yatang pumasok na lang sa trabaho dahil hindi maipinta ang mukha ng asawa. Ano po bang napapansin ninyong ugali ni Ate Ines? Ewan ko ba? Baka mali lang din ako. Pero tingin ko sa kanya may ugaling itinatago. Malalaman pa natin sa mga susunod pa na mga araw. Ano po ang sabi ng itay? Wala namang pakialam yon. Ang mahalaga lang sa kanya ang mga apo at yung mga panabong niyang manok. Si nanay talaga oh. Hanggang ngayon ba nangiinis pa rin kayo sa mga alagang manok ni tatay? Libangan lang naman niya yun Magastos din kasi ang mga alaga niya. Imbes na dito na lang sa bahay mapunta ang ipinapadala ng kapatid mo. Ayos lang naman kay Dayan. Hayaan niyo na lang si itay. Ano pa nga ba? Hindi na rin naman pasaway ang tatay niyo. Kaya hinahayaan ko na lang siya sa mga manok niya. Dumating ang araw ng pasukan. Pareho lang naman ang oras ng pasok ng mga anak namin ni Ate Ines. Kaya nagkasabay kami sa may gate. Naabutan na niya kami ng mga anak ko na naghihintay sa service. Kita sa kanya na hindi siya makapaniwala na iba ang suot ng mga anak ko na uniform. At may service pa. Hindi na rin naman siya nagtanong. Dahil nagmamadali na ang mga anak sa pagpasok. Nang maihatid sa eskwelahan ng mga anak, umuwi agad ang hipag ko sa bahay. Naabutan pa niya kami ni Inay na nagtatawanan. Niyaya siya ni Inay na makipagkwentuhan muna sa amin. Akala ko sa public din dito mo papapasukin ang mga anak mo. Matagal na namin pinagplanuhan ng asawa ko na sa private na lang papasukin ang mga anak namin. 'Di ba pareho lang din naman ang turo? Siguro noon, pero ngayon kasi malaki na ang pagkakaiba. Mas mataas na ang standard ng pagtuturo sa private.
Sayang naman ang ibabayad nyo. Tsaka may service pa talaga, ha? Okay lang naman na gumastos basta sa mga bata. Hindi siguro kayo nang hihinayang na gumastos dahil si Dayan ang magbabayad ng tuition fee ng mga anak mo. Naku, hindi ah. Kami ang sasagot sa pag-aaral sa dalawa naming anak. Oh, ang mahal kaya magpaaral sa private, ha? Magkano lang ba ang sahod ng asawa mo? Mahirap kasi yung mag-feeling social ka, tapos hindi rin naman mapaninindigan hanggang huli. Hindi mo yata alam kung ano na ang trabaho ng asawa ko ngayon, kaya mo yan nasasabi. Ines, iha, labas na tayo sa desisyon nila kung saan nila gustong papasukin ang mga anak nila. May kakayanan naman na sila eh. Kahit pa sabihin natin na si Dayan pa ang gumastos, wala namang masama. Wala naman po akong masamang ibig sabihin. Kami nga rin po eh. Kaya naman naming papasukin sa private ang mga anak namin. Pero praktikal lang po kami ni Troy. Kanya-kanya naman kayo ng desisyon sa buhay. Ang mahalaga, pareho ninyong iniisip ang kapakanan ng mga apo ko. Oo nga po. Maiwan ko po muna kayo ha. Magtutupi lang po ako ng mga damit namin. Sige, iha. Tinanguan ko lang si Ate Ines nang tumingin siya sa akin. Nung makita ko nang nakapasok na siya sa kwarto nila, tsaka lang ako nagsalita. Naiinggit po kaya siya sa akin dahil ipinasok ko sa private school ang mga anak ko? Siguro, nagulat din nga ako sa mga binitiwan niyang salita kanina. Parang lumalabas na ang tunay niyang ugali. Hindi naman siguro siya magpapakita ng kagaspangan ng ugali dito sa bahay natin, ano? Kailangan niyang matutong makisama. Sa loob ng silid, nagingit-ngit naman sa galit ang hipag ko. Tingin niya kasi nasapawan ko siya dahil sa ginawa ko. Nung tanghalian, hindi siya lumabas ng kwarto nila. Nagdahilan lang siya na masakit ang ulo. Hapon na nung lumabas siya para sunduin naman ang mga anak. Tapos nagkulong na naman siya. Pati mga pamangking ko ayaw niyang palabasin. Hanggang dumating si Kuya Troy. Naabutan pa niyang pinapagalitan ng asawa ang mga anak. Kaya pinalabas niya muna ang mga bata. Bakit ba pinapagalitan mo mga bata? Napakasimple lang naman kasi ng ipinapagawa ko. Hindi pa magawa ng maayos. Pero hindi dahilan yon para pagalitan mo sila. Baka mamaya marinig ka ni nanay at tatay. Magalit pa ang mga yun sa'yo. Mga anak ko ang mga dinidisiplina ko. Wala silang karapatan na makialam. Ayaw kasi nila na pinapagalitan ng mga bata. Kahit kami noon, madalang lang mapagalitan. Kayo yun. Iba na ang panahon ngayon, Troy. Matitigas na ang mga ulo ng mga bata. Kung hindi ko sila didisiplinahin ngayon, tayo rin ang mahihirapan. Bakit ba ang init ng ulo mo? Sabi ni inay, hindi ka sumabay kanina sa kanila dahil masakit na ulo mo. Pati ba naman yun? Kailangan ko pang sabihin sa'yo? Nag-aalala lang naman sila sa'yo. Hindi naman ako mamamatay kung isang araw akong hindi kakain. Tignan mo to. Tama ba yung mga sagot mo? Ano ba kasing kinagagalit mo? Ang yabang kasi ng kapatid mo eh. Kanina, kung hindi pa sinundo ng service ang mga anak niya, hindi ko pa malalaman na sa private pala niya ini-enroll. Talaga? Hindi ko alam. Wala naman kasi nababanggit ang inay. Pareho lang naman ang turo. Gusto lang niya magpasosyal. Tapos, ayaw pang aminin na sagot ni Dayan ang pagpapaaral sa mga anak niya. Ang pagkakaalam ko, malaki ang sahod ni Floyd bilang call center agent. Malay mo naman, sila talaga sumasagot sa pag-aaral ng mga anak nila. Ay, hindi ako naniniwala. Ang sabihin mo, ayaw lang umamin ng kapatid mo. Mga buhay naman nila yun. Huwag na natin pakialaman. Hindi ko lang kasi akalain na ililihim pa yun ng kapatid mo. Lagi naman kaming nag-uusap eh. Ni minsan, hindi man lang niya binanggit. Baka hindi naman yun ang intensyon niya. Kilala ko si Carmela. Baka nakalimutan lang niyang ikwento sa'yo. Kapatid mo eh. Kaya natural na ipagtatanggol mo. Maliit na bagay ipinalalaki mo pa. Yung kapatid mo ang problema, hindi ako. Ano ba kinagagalit mo talaga?
Dahil sa private school niya pinapasok ang mga anak niya? Kaya naman nating papasukin ang mga anak natin sa private eh. Pero mas pinili natin sa public dahil pareho lang ang turo. Hayaan na lang natin siya. Hindi naman tayo nagpapaaral eh. Mabuti pa, lumabas na tayo para maghapunan. Baka gutom na ang mga bata. Mauna na kayo. Huwag ka na mag-inarte dyan. Baka mahalata ni nanay na kaya ka nagkakaganyan eh dahil sa inggit. Anong inggit? Hindi ako naiinggit, no? O yun naman pala eh. Eh di lumabas na tayo. Napilitan na rin lumabas ng kwarto ang hipag ko. Naghahain na nun si inay at nakaupo na rin ang mga pamangkin ko sa hapag kasama si Itay. Tumulong na rin si Ate Ines. Pero tahimik lang siya habang kumakain. Hindi siya nakikisali sa usapan ng mga magulang ko at kapatid. Pagkatapos maghapunan, nagpaalam na rin si Ate Ines na papasok sa loob ng kwarto. Nag-aalala naman sinundan na lang siya ng tingin ni inay. Masakit pa rin ba ang ulo ng asawa mo? Ha? Opo, Nay. Ay, pinilit ko lang ng kumain ngayon ng hapunan eh. May gamot ako dyan. Ibigay mo muna sa kanya. May gamot naman po sa kwarto namin. Binilinan ko naman siya na uminom. Tignan mo ang tatay mo. Parang bata na nakikipaglaro sa mga anak mo. Oo nga po. Bumata rin po siyang tignan. Nay, sa private school pala pinasok ni Carmela ang mga anak nila? Oo. Nabanggit ba sa'yo ni Ines? Opo, buti kaya nila. O baka tinutulungan sila ni Dayan? Hindi, iho. Sariling pera nilang mag-asawa yun. Matagal din nilang pinag-ipunan. Bakit ba parang may nararamdaman akong iba sa'yo? Wala po, Nay. Nagtatanong lang naman ako eh. Galit ba ang asawa mo dahil sa private school nag-aaral ang mga anak ng kapatid mo? Hindi po, Nay. Wala namang pakialam si Ines doon eh. Iba kasi ang pakiramdam ko sa asawa mo. Nay, huwag niyo namang husgahan si Ines. Mabait po ang asawa ko. Sa bagay, ngayon lang naman namin siya nakakasama. Sana hindi siya ang maging dahilan ng pag-aaway ng pamilya. Hindi po yan mangyayari, Nay. Siya, puntahan mo muna ang asawa mo. Ako nang bahala sa mga apo ko mag-asikaso. Nagbilin muna si kuya sa mga anak na maglinis ng katawan bago matulog. Pinuntahan na niya ang asawa sa kwarto nila. Naabutan niya ang hipag ko na nag-aayos ng kanilang mga gamit sa cabinet. Tinatanong ni Inay kung maayos na ba pakiramdam mo. Sasabay ba ako sa inyong kumain kung hindi pa maayos ang pakiramdam ko? Bakit ba ang init pa rin ang ulo mo? Yung mga tanong mo kasi, nakikita mo naman siguro na maayos na ako. Huwag ka nga magpakita ng ganyang ugali. Malakas ang pakiramdam ni Inay. Wala akong pakialam. Gusto mo bang malaman nila na naiinggit ka kay Carmela? Kahit itanggi mo, alam ko na yun ang dahilan. Kung gusto mo, ilipat mo mga bata sa private din. Yun nga lang, mababawasan ang ipon natin. Kaya naman natin eh. Basta tulungan lang tayo ng kapatid mong si Dayan. Nakakahiya naman kung bibigyan natin ng responsibilidad yung tao. Bakit ang mga anak ni Carmela pinapaaral niya? Nilinaw na ni Inay na hindi si Dayan ang gumagastos sa mga pamangkin ko. Baka naman sinabi lang yun ng nanay mo para pagtakpan si Carmela. Para mawala yung pagdududa mo, tatanungin ko mismo si Dayan. Kaya lang naman ako nagkakaganito. Dahil pakiramdam ko, hindi pantay ang trato niya sa inyo ni Carmela. Mas marami siyang pabor na ibinibigay dito kesa sa'yo na kuya niya. Siya naman na nagtatrabaho at sarili niyang perang binibigay niya. Wala akong karapatan na mag-demand sa kanya. Magpasalamat na lang tayo kung meron siyang ibigay sa atin. Ikaw naman kasi, wala kang boses. Kaya tingnan mo, kinakayan-kayanan ka lang nila. Ano pa sinasabi mo dyan, ha? Ito na naman bang bahay, ha? Hindi lang itong bahay, marami pa. Kung magugulo lang ang pamilya ko, mabuti pa bumalik na lang tayo sa tinitira natin. Bakit parang ako pa ang sinisisi mo? Kung bakit magulo dito, ha? Sino pa? Ikaw lang naman tong maraming issue eh.
Ang dami mong nakikita sa paligid na kinaiinggitan mo. Ikaw lang naman ang naaapektuhan. Sinabi nang hindi ako naiinggit eh. Ang gusto ko lang naman, makuha ang para sa atin. Hindi yung sila na lang ang laging nakikinabang. Sinamantala na nga yun ng kapatid mo eh. Dahil sa malayo tayo nakatira. Kung makikita mo yung bahay niya, ha? Puno ng mamahaling gamit. Kumpleto pa sila. Puro bigay ni Dayan. Samantalang tayo, kung ano lang ang iabot ng nanay mo. Baka meron nga tayong parte sa mga gamit ng kapatid mo na inangkin na lang nila eh. Tama na nga ang pag-uusap na to. Kakausapin ko si Dayan at lilinawin ko lahat ng mga katanungan mo para matahimik ka lang. Siguro naman, pwede na tayong matulog. Asikasuhin ko pa ang mga bata. Sabi ni Inay, siya na daw ang bahala. Mauna na tayong magpahinga. Nauna nang nahiga sa kama si Kuya Troy. Patalikod siyang pumwesto sa asawa. Hindi pa rin maalis ang inis sa mukha ng hipag ko. Buong gabi tuloy siyang gising kakaisip sa sitwasyon nila. Lingid sa kanya nagchat si Kuya kay Dayan at nilinaw lahat. Hindi niya alam mas lalong lalala ang sitwasyon dahil sa ginawa niya. Nakarating kasi agad sa akin yun. Nay, nandyan ba ngayon si Ate Ines? Wala. Pagkahatid sa mga anak niya, pupunta daw muna siya ng bayan. May mga kailangan lang daw siyang bilhin. Bakit mo siya hinahanap? Kausap ko po si Dayan. Sinat daw po kasi siya ni Kuya Troy. Aba, ngayon lang yan ginawa ng kuya mo ha. O ano daw ba ang sinat sa kanya? Kung totoo daw ba na hindi siya ang gumagastos sa pagpapaaral sa mga anak ko. Pati itong bahay tinanong din ni Kuya Troy. May palagay po ako dahil kay Ate Ines. Tama yata ang kutob ko na naiinggit siya. Lalo pa nung sinabi ni Kuya kung si Dayan ang nagbayad sa tuition fee ng mga anak ko. Dapat daw siguro pati mga anak niya. Hindi talaga ako nagkamali. May ugali talaga yang si Ines. Siguro po pinag-aawayan na nila kaya napilitan ng magtanong si Kuya kay Dayan. Kung sakali man na may ambag si Dayan, dapat wala na silang pakialam. Desisyon ng kapatid mo kung sino ang tutulungan niya. Naalala ko tuloy ang sabi ni Dayan nun sa kasal ni na Kuya. Hindi daw niya gusto si Ate Ines para sa kapatid namin. Sinabihan ko naman na si Troy na sana hindi ang asawa niya ang magdadala ng gulo sa pamilya natin. Kakausapin ko po ba si Ate Ines? Hindi na kailangan. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa kanya. Gawin mo lang kung ano ang lagi ninyong ginagawa. Sana naman hindi magbago ang pakikitungo mo sa mga pamangkin mo dahil sa pangyayaring ito. Hindi ko po idadamay ang mga pamangkin ko. Mahal ko po ang mga anak ni Kuya. Mabuti naman. Ang babait na mga batang yun at malalambing. Parang tinatamad na tuloy ako na pumunta dito. Kayo na lang po ang pumunta sa bahay. Doon na lang tayo magkwentuhan. Pwede rin naman, lalo na kapag wala ang itay mo. Huwag ka nang paapekto sa mga nalaman mo. Kakausapin ko rin ang kuya mo para linawin ang ilang bagay. Mula nga nun, madalang na akong pumunta sa bahay ng mga magulang ko. Mga anak ko na lang ang pinapupunta ko ron para makipaglaro sa mga pinsan nila. Ayoko na kasi silang palabasin para makipaglaro sa ibang mga bata. Sa panahon kasi ngayon nakakapag-alala na rin. Minsan umuwi ang mga anak ko ng mas maaga galing sa bahay ni na Inay. At malungkot pa ang mga mukha. Nang tanungin ko sila, hindi ako makapaniwala sa naging sagot nila. Naisip ko pa na baka iba lang ang pagkakaintindi nila sa sinabi ng mga pamangkin ko. Pero yun talaga ang sinabi nila. Ayaw na rin nila makipaglaro sa mga anak ni Kuya. Hindi po yun sasabihin ng mga pamangkin ko sa mga anak ko kung hindi mismo si Ate Ines ang nagsabi sa kanila. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang sabihin yun sa mga anak niya. Anong malay ng mga bata? Yun na nga po eh. Nakakasama tuloy ng loob. Kapag nandito ang mga anak niya, todo asikaso ako. Hindi ko pinaparamdam sa kanila ang kaibahan nila sa mga anak ko. Sobrang inggit nga talaga ang dahilan ng hipag mo. Pero sana, wag na niyang idamay pa ang mga bata kung mahinanakit man siya sa iyo.
Pasensya na po kayo, Nay. Ayaw na pong pumunta sa inyo ng mga apo nyo. Ayaw na nilang makipaglaro sa mga pinsan nila. Kakausapin ko na talaga ang kuya mo. Hindi ko lang kasi magawa nung nakaraan dahil laging nakadikit sa kanya ang asawa. Ngayon, kahit kaharap pa siya kakausapin ko na si Troy. Hindi ko hahayaan na lumaki ang gulo na ito. Mula lang naman ang dumating sila tsaka nagulo ang buhay natin. Mali yata na pinatira nyo sila dyan. Kung hindi magbabago ang asawa niya, kailangan na nga nila na lumipat. Lalo na nalaman pa natin na interesado sila sa bahay na yan. Hindi nga po talaga tama na questionin pa ni Kuya kung kanino mapupunta ang bahay na yan. Alam naman niya ang sagot eh. Gawa nga ng panunulsol ng asawa niya. Ayoko pong lumayo si Kuya Troy. Kaya lang tingin ko hindi naman niya kontrolado ang asawa niya. Mabait kasi ang kapatid mo. Napansin ko nga, kahit maghapon pa siya sa trabaho, mas malapit at mas malambing sa kanya ang mga anak. Masyado kasing seryoso si Ines at may pagka-istrikta pa. Hindi ko na nga po ipinapaalam kay Floyd. Sinabihan ko rin ang mga bata na wag nang magsusumbong sa tatay nila dahil pagod na ako sa trabaho. Oo nga, baka sila pang magbayaw ang magkainitan. O siya, uuwi na muna ako at magluluto pa ako ng tanghalian. Isa pa po yan sa napansin ko, Nay. Hindi man lang kayo tinutulungan kahit man lang sa pamamalengke. Sa umpisa lang siya tumutulong. Mula nung pumasok ang mga anak, hindi na siya kumilos dyan sa bahay ninyo. Hayaan mo na. Magaan lang naman ang trabaho ng pagluluto at pamamalengke. Maiwan na kita ha! Papunta na sana sa may kusina si inay nang mapansin niyang bukas ang pinto ng kwarto ni Dayan. Inisip niya na baka si Itay lang. Dahil mahilig yun na linisin ang kwarto ng kapatid ko para daw kung sakaling umuwi. Malinis yun. Pero ganun na lang ang gulat niya nang madatnan si Ate Ines sa loob. Anong ginagawa mo dito? Paano kang nakapasok? Kinuha ko po yung susi na nakasabit sa may dingding. Kaya po ako nakapasok. Ano nga ang ginagawa mo dito? Kwarto kasi ito ni Dayan. Alam ko naman po na kwarto ito ni Dayan. Gusto ko lang pong makita. Mabuti pa lumabas na tayo dito. Kami mag-asawa lang kasi ang pumapasok sa kwarto na ito. Kahit si Carmela, hindi basta nakakapasok dito. Maliban na lang kung nandito ang kapatid niya. Ano ba kasi ang pumasok sa isip mo? Bakit mo binuksan ang kwarto na ito? Kasi po, Nay, lumalaki na ang mga bata. Tama lang po siguro na may kanya-kanya na silang kwarto. Malaki naman ang kwarto nila. May 2 kama din. Masyado pa silang bata para magkaroon ng sariling kwarto. Bakit naman po ang mga anak ni Carmela? Mas di hamak na bata sa mga anak ko. Pero meron na pong sariling kwarto. Sarili nila yung bahay, kaya nasa kanila na yung desisyon. Kayo, nandito kayo sa pamamahay namin. Tsaka kwarto nga ito ni Dayan. Siya pa ba ang mawawalan? Huwag naman po sana kayong magalit. Kung ayaw niyo po na ipagamit itong kwartong ito, ayos lang naman po. Ayoko talaga. Sana naman, hindi na mauulit na papasok ka sa kwarto na ito nang wala akong pahintulot. Opo, Nay. Pasensya na po. Nung gabi inabangan ni inay si Kuya Troy para makausap ng masinsinan. Sinabi niya lahat dito ang mga ginawa ni Ate Ines at maging ang pagpasok nito sa kwarto ng kapatid namin. Para naman napaya si Kuya at nangako na pagsasabihan ng asawa. Masaya naman siyang sinalubong ni Ate Ines nang pumasok siya sa kwarto nila. Naabutan naman niya naglalaro ang mga anak na pinalabas na muna ni Kuya. Para makapag-usap sila ng sarili na ng hipag ko. May sasabihin ka ba? Bakit kailangan mo sabihin sa mga pamangkin ko na feeling social kahit mahirap naman? Na kaya sila nakakapag-aral dahil sa tiyahin nila? Hindi ko yan sinasabi sa mga anak ni Carmela. Hindi nga ikaw, pero sinabi ng mga anak natin sa kanila. Ayaw na tuloy nilang makipaglaro sa mga anak natin. Bakit kailangan mo siraan ang mga pamangkin ko sa mga anak natin? Hindi pa nila naiintindihan yun. Totoo naman kasi ang sinasabi ko sa kanila eh. Di ba nilinaw ko na yan sa'yo?
Nakausap ko na si Dayan na hindi nga daw siya nagbayad ng tuition fee ng mga pamangkin namin. Hindi nga ako naniniwala. Eh di wag! Kahit totoo pa yung hinala mo, wala kang pakialam kung kanino man gustong gastusin ng kapatid ko ang pera niya. Maliit na bagay, nagagalit ka. Pati ba ang pagpasok mo sa kwarto ni Dayan ay maliit na bagay lang, ha? Ano yung sinabi mo kay inay? Kailangan din ng tig-isang kwarto ng mga anak natin? Inis naman! Nakikitira lang tayo dito. Hindi mo pwedeng pakialaman ang lahat. Anong hindi pwede? Bahay mo to, Troy. May karapatan ka kasi ikaw ang panganay. Ang hirap mo naman makaintindi. Palibhasa kasi hindi ka nag-aral. Oo na! Hindi na ako nakapag-aral katulad nyo. Hindi mo ako kailangang insultuhin pa. Hindi pang iinsulto yun. Gusto ko lang ipamukha sa iyo ang katotohanan. Sumusobra ka na kasi. Maayos ang trato sa iyo ng pamilya ko pero ikaw, gusto mo magkagulo rito. Ginagawa ko lang naman ang tama eh. Bakit hindi mo ako maintindihan? Anong tama sa ginagawa mo? Ha? Ang angkinin ng bahay na ito? Pakialaman ang kwarto ng kapatid ko na siyang gumagastos sa bahay na ito? Ang mag-isip bata at kaingitan ng kapatid ko at mga anak niya, yung ba tama sa'yo? Huwag mo kong daanin sa iyak. Napupuno na rin ako sa'yo. Dahil sa pamilya mo, nagbago ka na. Dahil sa ugali mo, kaya ako nagkakaganito. Kapag hindi ka pa nagbago, babalik tayo sa dati nating bahay. Ayoko nang bumalik doon. Mas gusto ko na dito. Kaya nga magbago ka. Dahil hindi lang yon ang gagawin ko. Baka hiwalayan na rin kita. Lumabas muna ng kwarto si Kuya Troy at nagpahangin sa labas ng bahay. Nilapitan naman siya ng mga magulang namin. Alam nila na kahit na matanda na si Kuya, kailangan pa rin silang mga magulang. Narinig din kasi nila ang pagtatalo ng dalawa. Minsan lang makialam si Itay kapag kailangan na talaga. Uy, kung gusto ng asawa mo na sa private din mag-aral ang mga anak ninyo kami na lang ang gagastos. May pensyon naman ako at malaking padala sa amin ng kapatid mong si Dayan. Oo nga anak. Basta sa ikabubuti ng mga apo namin, gagawin namin lahat para sa kanila. Para hindi na rin maghinanakit ang asawa mo. Hindi naman po tama na kayo ang gumastos. Kaya naman po namin silang ipasok sa private school. Kaya alam po malaki mababawa sa sahod ko. Gusto ko po kasi na makapag-ipon para makapagpagawa na kami ng sarili naming bahay. Kaya lang pati mga bata naaapektuhan na. Hindi ko gusto ang ginawa ng asawa mo nasiraan ng mga pamangkin mo. Hindi ko po kukonsintihin ng bagay na yon. Kakausapin ko ang mga anak ko at paliliwanag na mali yon. Sa loob ba ng ilang taon na pagsasama ninyo, ganyan na ang ugali ng asawa mo? Nasanay na lang po ako dahil mahal ko ang pamilya ko. Hindi ko naman po hahayaan na magulo ang bahay na ito dahil sa asawa ko. Naisip ko po na lumipat na lang ng ibang bahay. Bigyan pa natin ng isang pagkakataon si Ines. Baka hindi lang siya sanay na makisama. Hanggang ngayon, Iyo, hindi pa namin alam kung taga saan ang asawa mo at nasaan ang pamilya niya. Ulila na po siya sa mga magulang at hindi na rin niya alam kung nasaan ang mga kapatid niya. Tiyahin lang po niya nagpalaki sa kanya. Sa pagkakaalam ko po pinaampo ng mga kapatid niya dahil sa hirap ng buhay nila noon. Kawawa naman pala ang asawa mo. May epekto rin yon sa kanya kaya dapat lawakan mo ang pangunawa mo sa kanya. Mula po nung magkasama kami, ganun na po ang ginagawa ko. Tama yan. Ganyan ang mabuting asawa at ama. Sana maisip ng asawa mo na maswerte siya sa'yo. Huwag ka kamo niyang paghanapan. Kaya nga sabi ko, pwede siya magtrabaho at ako nang bahala sa mga anak niyo. Hindi ko po siya mapilit na magtrabaho Siya naman pala ang may problema. Nagugutom na ako. Mabuti pa kumain na tayo. Ako nang tatawag sa mga apo ko. Mula nun, hindi man nagsasabi si Kuya, alam naming nagkakalamat na ang relasyon nila mag-asawa. Hindi na rin naman niya sinabi pa sa hipag ko ang alok ng mga magulang namin. Hindi na rin ako kinakausap ni Ate Ines.
Tuwing tatangkain kong lumapit, umiiwas siya sa akin. Kinakausap po ba kayo ni Ate Ines? Oo, pero madalas na nagkukulong lang siya sa kwarto. Para bang gusto pa niya na tayo ang sumunod sa kanya? Nalulunod siya sa matinding inggit sa'yo. Alam mo bang nahuli ko siyang nasa loob ng kwarto ni Dayan? Po? Anong ginagawa niya doon? Ako nga hindi basta napasok sa kwarto na yon. Yun nga ang sabi ko eh. Gusto niya kasi na tig-isang kwarto din ng mga anak katulad daw ng mga anak mo. Grabe naman siya, nakikitira lang naman sila dito sa bahay niyo. Siguro hindi niya matanggap na ganoon ang buhay nila mag-asawa, lalo na't panganay ang kuya mo. Okay naman ang trabaho ni Kuya. Hindi lang kasi siya makontento. Kung gano'n naman pala, maghanap siya ng trabaho. Total malalaki na ang mga anak niya. Sinabi na yan ng kapatid mo, kaya lang hindi niya mapilit din. Kung ganyan po pala ang ugali niya, sa ibang lugar na lang sila magpatayo ng bahay. Ayokong maging kapitbahay ko sila. Wag ka namang ganyan. Alang-alang sa kuya mo, pakisamahan mo na lang ang hipag mo. Sige na nga po. Malapit na pala ang birthday ni Cassidy. O anong plano ninyo? Gusto po niya na magpakain sa mga kaklase niya dahil may pasok naman po yun. Sa araw ng linggo naman po gusto ni Floyd na maghanda dito para maimbita pong mga kamag-anak natin. Nag-alok nga po pala si Dayan na siya na ang sasagot. Pa-birthday daw po niya sa pamangkin. Parang ayoko nga pong tanggapin. Bakit naman? Kumpara naman sa bata. At isa pa, kapag nagkaroon na rin ng pamilya ang kapatid mo, hindi na niya yon magagawa sa mga pamangkin niya. Baka po kasi makarating na naman kay Ate Ines. Magalit na naman yun sa akin. Wala siyang karapatang magalit. Kapag nakarinig pa ulit ako sa kanya, makakarinig na siya ng hindi maganda sa akin. Maayos ang pakikisama natin sa kanya. Dapat din siyang matutong makisama din. Ang hirap pala kapag may pinangingilagan ka na huwag masaktan. Sobra-sobra na ang pangunawa natin sa kanya. Sana, wag naman niyang sagarin. Kapag handa na po ang lahat, tsaka na lang po natin sabihin kina Kuya. O sige, mabuti pa nga. Sa pag-angat ko ng mukha, nakita kong papasok ang hipag ko at mga anak niya. Galing pala siya sa pagsundo. Inaasahan kong lalapit ang dalawang bata sa amin para magmano. Pero tuloy-tuloy lang sila. Kahit si inay nagulat sa inasal nila. Nagkatinginan na lang kaming dalawa. Hindi ko na po matagalan ng ugali niya. Pati mga bata tinuturuan niya na hindi gumalang. Kahit man lang sana sa inyo magmano sila. Hindi ko na rin talaga nagugustuhan ang ugali ng babaeng yan. Siguro, mas maigi na siya na mismo ang kausapin ko imbis na ipadaan ko pa sa kuya mo. Mabuti pa nga po. Hindi naman po kasi kaya ni Kuya ang asawa niya. Ngayon ko na siya kakausapin. Dito ka lang muna ha. Tinatok ni inay ang kwarto ng mag-iina. Lumabas naman agad si Ate Ines. At para bang nagulat na kinatok siya ni inay. May kailangan po ba kayo, inay? Ganyan ba talaga ang ugali mo ha? Tapos gusto mo pang ipamana sa mga apo ko. Hindi ko po kayo maintindihan, nay. Huwag ka na magpanggap na inosente. Tinanggap ka namin sa bahay na ito dahil kay Troy. Sana naman matuto kang makisama sa amin at rumispeto. Ano na naman po ba ang ginawa ko? Dito tayo mag-usap sa hindi maririnig at makikita ng mga anak mo ang paiyak-iyak mo. Hindi ko naman po gusto na makita ng mga anak kong tinatrato niyo ako ng ganito. Alam mong maayos ang trato namin sa'yo. Ikaw lang itong maraming itinatago. Sabihin niyo na po kung anong kailangan niyo. Tuturuan ko pa po ng assignment ang mga anak ko. Wala rin namang silbi ang pagpasok sa paaralan ng mga anak mo. Hindi mo nga maturuan ang tamang asal. Para kayong walang nakitang tao na tuloy-tuloy lang. Ayaw mong turuang gumalang ang mga anak mo. Gusto mo ata na maging tulad mo ang mga yan. Maliit lang naman na bagay ang ikinagagalit niyo eh. Pasensya na po kung hindi nakapagmano ang mga anak ko. Sandali lang po. Tatawagin ko sila. Wag na.
kung napipilitan lang naman silang gawin. Kung hindi mo kayang makisama sa amin dito at hindi mo matuturuan ng mabuting asal ang mga apo ko, bukas ang bahay na ito para umalis kayo. Pinapalayas niyo na po ba kami? Dahil lang ayaw naming magpasakop sa inyo? Para naman sa kabutihan ninyo ang ginagawa namin. Pero kung ganyan rin lang ipinapakita mo, mabuti na rin na umalis na lang kayo. Napaiyak naman ang hipag ko sa sinabi ni inay. Pero sa tingin ko tama lang naman. Kahit nasa trabaho pa si Kuya Troy, nagsumbong na agad siya sa ginawa ni inay. Imbis mag-overtime pa sana ang kapatid ko, umuwi na lang siya ng maaga. Agad naman nagpaliwanag si inay sa nangyari. Ikaw naman kasi ang may mali eh. Tinuturuan mo maging basto sa mga anak natin. Gusto mo bang makalakihan nila yon? Sila pa pala ang kinakampihan mo. Sa tama ako kumakampi. Sa totoo lang, napapagod na rin ako sa pagsasabi sa'yo na matuto kang makisama. Mahirap ba yun? Ang bait naman ng mga magulang ko at kapatid. Ikaw lang ang may problema eh. Sana naman, alisin mo yung inggit sa katawan mo. Yan ang sisira sa'yo at sasamahan sa bahay na ito. Hindi naman ako magkakaganito kung kaya mong ibigay sa amin ang mga gusto namin ng anak mo. Alam mo ba, Troy? Minsan sa umaga, ayaw na nilang lumabas dahil nahihiya sila. Dahil ang mga pinsan nila may service. Samantalang sila, naglalakad papuntang eskwelahan. Kaya hindi mo sila masisisi na hindi na nila pinapansin ang mga pinsan, tiyahin at lola nila. Alam kasi nila na hindi pantay ang trato sa kanila. Kung ano-ano kasi ang tinatanim mo sa isipan nila. Imbis na hindi sila makaramdam ng inggit, yan ang gusto mong maramdaman nila para nga naman may karamay ka. Para matigil ka na lang ha. Ilipat mo na sa private ang mga anak natin. Ito ang pera. Ilipat mo na sila. Bukas na bukas din. Kung pera mo ang gagamitin, sige, paano tayo makakaipon? Hayaan mo nang wala tayong ipon. Basta masunod lang yung kapritsyo mo. Huwag mo na akong gagalitin pa kapag hindi mo na-enroll ang mga bata sa private school. Dapat kasi... Tama na! Ayoko na makipagtalo pa sa'yo. Sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Kinausap din ako ni Kuya Troy na kung pwede tulungan ko ang mga anak niya kung paano maililipat sa private school. Sinabi ko sa pinapasukan na lang ng mga anak ko at malapit lang naman. Pati ang service kinausap ko na rin. Kaya nung sumunod na linggo, sabay-sabay nang pumasok ang magpipinsan. Nang mag-celebrate nga ng birthday si Cassidy at nagpakain sa mga kaklase niya, nalaman yun ng mga pamangkin ko at ipinaalam sa nanay nila. Hoy Troy, alam mo bang nagpakain si Cassidy sa mga classmate niya kanina? Kaya pala walang handaan dito. Sa linggo pa ang handaan dito. Magpapakatering na lang ang mag-asawa para hindi na sila mapagod. Doble-doble naman ang gastos. Iba na talaga kapag maraming pera. Si Dayan naman ang gumastos lahat eh. Pa-birthday niya sa pamangkin namin. Maiba ko. Malapit na rin ang birthday ng anak natin. Gusto ko rin sanang magpakain sa mga kaklase niya. Huwag mo munang isipin yan dahil baka wala tayong budget para doon. Hindi ba sasagutin ng kapatid mo ang panghanda? Hindi ako hihingi sa kanya. Nakakahiya naman. Pagkukusa naman siguro siya. Hintayin na lang natin. Huwag ka na lang umasa para hindi ka masaktan sa uli. Dumating na nga ang araw ng birthday celebration ng anak kong si Cassidy. Maaga pa lang naghahanda na kami. Dahil maraming kaanak pareho sina inay at itay. Maraming bisita ang dumating maliban pa sa mga kaibigan at mga kapitbahay. 3 gown din ang pinagpalitan ng anak ko. At may mga mascot pa na dumating. Marami ding palaro para sa mga bata at mga matatanda. May mga bumati at nagbigay din ng mensahe. Sumunod na bumati at nagbigay pa ng wish ay ang mga anak ni na kuya. Ang masayang party at ngiti sa labi ko na palitan na marinig namin ang wish ng anak ni kuya na si Kay. Sana daw pumangit si Cassidy at hindi matupad ang pangarap nito. Wala sa loob ko na napatingin ako sa hipag ko.
Nakangiti lang siya habang nakatingin sa harapan. Nung umiyak ang anak ko, para akong naimasmasan at patakbo ko siya nilapitan. Kumusta si Cassidy? Napagod siguro kaya nakatulog na. Pasensya ka na sa nangyari ha. Pinalo ko na ang anak ko dahil kahit ako hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Hindi mo na sana siya pinalo. Pinagsabihan mo na lang. Kailangan ko yung gawin para tumanim sa utak niya na mali ang ginawa niya. Wala man lang ginawa ang asawa mo, iho. Hindi ko man lang siyang nakita na lumapit sa anak nyo para patigilin. Para bang natutuwa pa siya. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na siyang nag-utos na sabihin yon. Nay naman, hindi yun sasabihin ng asawa ko. Huwag niyo naman pong pag-isipan ng masama si Ines. Oo nga naman po, Nay. Baka na-impluwensyahan lang ang mga bata sa eskwelahan nila dati. Hindi naman lingid sa amin na malaki ang inggit ng asawa mo kay Carmela. Sana naman hindi niya idamay ang mga bata. Sa totoo lang, Troy, napupuno na ako sa asawa mo. Ako na po ang humihingi ng tawad kung may nagagawa man po siyang mali sa pamilya natin. Pakiramdam ko parang ang bigat na ngayon ng buong compound namin dahil kay Ate Ines. Kahit nasa iisa na lang eskwelahan ng mga anak namin, mas pinili ko na lang na wag na siyang pansinin. Ni minsan din kasi hindi siya nakipag-usap para humingi ng tawad sa ginawa ng anak niya. Isang linggo na lang birthday na rin ng anak niya at gusto rin niya magpakain sa eskwelahan. Malapit na ang birthday ni Kay. Nag-chat na ako sa advisor nila na magpapakain ako sa room. Tinanong ko kasi kung ilan ang classmate ng anak natin. Meron ka ba na itatabing pera dyan? Hindi pa ba nagpadala si Dayan? Kasi plano ko na maghanda rin sana dito . Wala naman kasing. Oo nga pala, birthday na ng apo ko. Bibigyan ko nga pala siya ng pera para mabili niya ang gusto at makakain kayo sa labas. Anay, hindi pa po ba nagpapadala si Dayan? Bakit naman nasali sa usapan si Dayan? Nay, wala po. Kasi po, gusto ko na ipaghanda rin si Kay sa birthday niya. Dito rin po sa bahay sana. Kung may pera ba kayo, di sige, tutulong kami. Ito naman si nanay . Kaya nga po tinatanong ko kung nagpadala na ang anak nyo para sa birthday ni Kay. Ano ba itong asawa mo, ha, Troy? Bakit pati paghahanda sa birthday ng anak nyo, gusto pang iasa sa kapatid mo? Pasensya na kayo, Nay. Pwede ba, Ines? Tumigil ka na. Hindi magpapadala ng pera si Dayan. Wala rin akong panghanda dahil sapat lang sa pag-aaral ng mga anak natin. Ang sahod ko ngayon. Bakit naman ang anak ni Carmela? Nagpakain na nga sa school. Bongga pa ang party dito sa bahay. Ines, sa tingin mo kaya gaganahan pang magbigay ng panghanda si Dayan pagkatapos ng ginawa ng anak mo, ha? Ambisyosa ka masyado. Walang handaan na magaganap dito kung anak ko lang din ang inaasahan ninyo. Matapos sabihin yun, tinalikuran na ni Inay ang mag-asawa. Naiiyak naman sa galit ang hipag ko. Si Kuya Troy naman na natiling nakatungo. Nakakaramdam din kasi siya ng hiya. Paano yan? Nasabi ko na sa advisor ng anak mo ang plano ko. Sige, gagawa ako ng paraan para matuloy ang pagpapakain ng anak mo sa mga kaklase niya. Pero yung handaan dito sa bahay, hindi na matutuloy yun. Hindi na natin kakayanin pa. Kumain na lang tayo sa labas. Naalala ko, nagpapasama nga pala si tatay. Maiwan na muna kita, ha? Sige. Magbabayad kayo ng mahal sa ginawa niyo sa amin ng mga anak ko. Sumpain ka, Carmela! Kasama ng mga anak mo! Abala ko nun sa may kusina nang biglang nagpatay-sindi ang ilaw. Bigla rin lumakas ang hangin na wala namang kanina. Nagkaroon din naman agad ng kuryente. Tsaka ko isinara nag-iisang bintana sa kusina. Baka dun kasi pumapasok ang hangin. Carmela, Nay naman, nakakagulat naman kayo. Bigla na lang kayong sumusulpot . pasensya ka na. Ano bang ginagawa mo?
Isinasara ko na po itong bintana. Pumapasok po kasi ang hangin. Galing naman ako sa labas. Wala namang hangin. Kanina po kasi ang lakas. May kailangan po ba kayo? Nainis na kasi ako kay Ines. Gusto pa naman magpa-party para sa anak pero gasto si Dayan. Naku po, Nay, nakausap ko po si Dayan. Sa susunod nga daw hindi niya bibigyan ng mga anak ni Kuya. Sa lahat daw ng ayaw niya yung sutil. Inggitera naman kasi ang hipag mo. Lahat ng makita sa'yo gusto gayahin. Mas lalo lang akong naaawa kay Kuya. Naiipit siya sa asawa at sa atin. Hindi na magiging maayos ang bahay na yan hanggat nariyan ang mag-anak ng kuya mo. Mabuti pa, maghanap na sila ng ibang malilipatan. Natigil ang pag-uusap namin ni Inay nang marinig ko ang malakas na sigawan ng mga anak ko. Napatakbo kami sa kwarto at nakita namin sila magkayakap habang umiiyak. May nakita daw silang multo na lumilipad. Inilabas ko muna sila sa kwarto at pinakalma. Nagtataka naman si Inay na nakatingin sa akin. Huwag mong aalisan ang tingin ng mga bata. Sobrang takot na takot sila. Hanggang ngayon nanginginig pa rin sila. Baka mamaya lagnatin na sila. Ngayon lang po nangyari ito. Kung kailan naman ilang araw wala si Floyd dito sa bahay. Sasamahan ko muna kayo hanggat hindi umuuwi ang asawa mo. Hindi nga nagkamali si Inay. Nung gabi habang naghahapunan kami matamlay na ang mga anak ko. Nang hawakan ko ang noo nila, nakumpirma ko nilalagnat na sila pareho. Magdamag akong walang tulog dahil sa pagbabantay sa kanila. Pareho ang sinasabi nila. May matandang babae na lumilipad sa kisame. Kinabukasan pinasundo ni Inay ang kilala niyang albularyo. Dapat po siguro sa doktor na natin sila dinala. Kapag hindi bumuti ang lagay nila sa albularyong ipinatatawag ko, saka natin sila dalhin sa doktor. Ano po bang iniisip niyo na sakit ng mga anak ko? Baka kasi tinatao sila. Ngayon lang kasi nangyari ito sa kanila. Baka nga po, hindi naman sila nagkakasakit dati. Hintayin na lang natin ang albularyo. Magpahinga ka na muna at ako na ang bahala sa mga apo ko. Nung dumating si Aling Rosita, agad niyang tiningnan ng mga anak ko. Nakumpirma nga ni Inay na merong sumasalbahe sa kanila. Natutulog ako nun sa kabilang kama nang mapatingin sa akin si Aling Rosita. Hindi lang ang mga apo mo ang nanganganib, pati ang anak mo. Matindi ang galit ng taong gustong manakit sa kanila. Gustong gumante dahil sa kahihiyan na nararanasan. Diyos ko po, kilala mo na mabait si Carmela at mga apo ko. Bakit meron sa kanilang nagagalit? Wala naman silang ginagawang masama. Inggit ang pinagmulan kaya gusto niyang gumante. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa mag-iina. Hindi ako papayag na manaig ang taong gustong manakit sa kanila. Salamat sa iyo, Rosita, ha? May tiwala naman ako magagamot mo sila. Nang mga oras na yun, inaapoy na rin ako ng lagnat. Kung ano-ano na rin ang nakikita ko. Yung mga namatay na naming kamag-anak ay nasa tabi ko lang. Nakatitig sa akin. Maawa kayo! Huwag niyo muna akong sunduin! Kailangan pa ako ng mga anak ko! Ano ba ang sinasabi mo, Iha? Sino ang nakikita mo? Nasa paligid lang po mga kaanak nating namatay na. Inay, paalisin niyo po sila! Ayoko pa pong sumama! Kailangan pa po ko ng mga anak ko! Wala naman akong nakikita, anak. Guni-guni mo lang ang mga nakikita mo. Nandito si Aling Rosita. Tutulungan niya kayo. Tama nga ako ng hinala na meron lang gustong sumalbahe sa inyo. Ang mga anak ko, Nay, huwag niyong hahayaan na malapitan sila ng ligaw na kaluluwa. Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa kanila. Magpahinga ka na muna. Ang dibdib ko, Nay. Ang sakit. Parang pinipika.
Aling Rosita! Tulungan niyo ko! Si Carmela nahihirapang huminga! Maayos na ang lagay ng mga apo mo. Huwag niyo lang tatanggalin ang mga kwintas na pinasuot ko sa kanila. Ako na ang bahala kay Carmela. Siya talaga ang punteriya ng taong yun eh. Parang may ideya na ako kung sino ang taong gumagawa nito sa anak ko at mga apo. Mga walang utang na loob. Nang mga oras na yun, abala sa pag-oorasyon sa maliit na altar si Ate Ines. Lingid pala sa aming kaalaman sa kanya ipinamana ng tiyahin ng karunungang itim. Lihim niya yung pinag-aralan. At ilang beses na rin niya yung nagamit sa mga taong kinaiinisan niya sa dati nilang tinitirhan. Kaya bago pa man sila lumipat sa bahay ng mga magulang namin, bihasa na siya sa paggamit ng kulam. Sa taong labis kong kinasusuklaman, habang buhay kang magdurusa. Bawat sakit na mararamdaman mo, parang latay ng latigo sa iyong balat. Mamalasin ka rin habang buhay. Hindi ka magiging masaya hanggang may galit na nananahan sa aking puso. Isasama ko na ang buo mong pamilya. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw ang nasa likod na nangyayari sa mag-iina. Nay, bakit po kayo nandito? Paano kayo nakapasok? Nakalimutan mo na bang nasa akin ang mga susi? Pagkatapos kang tanggapin sa bahay namin, ito pang igaganti mo. Isa ka palang mangkukulam na mananakit sa pamilya namin. Halika dito! Ihahantad ko tunay mo pagkatao! Ha? Bitiwan niyo po ako! Hindi ako pwedeng lumabas dito! Hindi mo ba maiwan yung altar, ha? Sisirain namin yan! Lucio, huwag kang tumayo lang dyan! Sirain mo ang altar na ginawa ng babaeng yan! Ay, oo, sisirain ko na. Wag tay! Maawa na kayo! Bakit? Naawa ka ba sa mag-iina na pinapahirapan mo, ha? Hindi ka dapat kaawaan! Isa kang kampo ng demonyo! Nagawa ko lang naman ito dahil sa anak niyo! Masyado siyang mayabang! Hindi naman sariling pera niya ang ginagastos niya! Puno ka kasi ng inggit sa anak ko! Yan ang nagtulak sa iyo para gumanti kahit wala naman silang ginagawang masama sa iyo. Nasira na ang altar. Anong sunod nating gagawin? Ilabas mo lahat na ginagamit niya. Kailangan masunog ang mga yan. Ay sige, ako nang bahala sa mga ito. Wag! Ibalik niyo yan sa akin! Yan na lang ang alaala ng tiyahin ko! Ang dapat sumama ka na sa tiyahin mo para wala ka nang nasaktan pa. Lumayas ka sa pamamahay namin. Hindi ko matatanggap na isang demonyo ang manugang ko. Wala kayong karapatan na palayasin ako sa bahay na to! Kailangan kong makausap ang asawa ko at mga anak ko! Hindi ako papayag na mahawaan mo ang mga apo ko. Ikaw lang ang aalis sa bahay na to. Hindi ka karapat-dapat sa pamilya namin. Ano nangyayari dito? Sinusunog na ni Itay ang mga gamit sa pangkukulam ni Ate Ines nang biglang dumating si Kuya at ang dalawang bata. Napatakbo naman si Ate Ines sa kanya at yumakap ng mahigpit. Nagtataka namang pinaglipat-lipat ni Kuya Troy ang mga mata sa mga magulang namin. Layuan mo ang babae yan! Masama siya! Kinukulam niya si Carmela at ang mga pamangkin mo! Totoo bang sinasabi ni Inay? Huwag mong sabihing alam mo ang tunay na pagkatao ng babaeng yan, Troy. Alam ko po na ang tiyahin niya ang mangkukulam. Paano mo nagawang iakyat sa pamamahay natin ang babaeng yan? Nagawa mo siyang pakasalan. Hayaan niyo po kami mag-usap, Nay. Para ano pa? Palayasin mo na ang babaeng yan! Nakikiusap po ako sa inyo. Napilitan namang pagbigyan ng mga magulang namin ng kahilingan ni Kuya. Pero hindi pumayag na sa loob ng bahay sila mag-usap. Ang sabi mo, hindi mo yayakapin ang buhay na meron ng tiyahin mo.
Bakit mo nagawa yun kay Carmela at sa mga anak niya? Masyado lang akong nabulag ng inggit ko sa kapatid mo. Patawarin mo na ako, Troy. Ayokong mawala kayo sa akin ng mga bata. Hindi na tayo pwedeng tumira dito. Ayoko maulit muli ang pangyayaring ito. Pareho ko kayong mahal ng pamilya ko pero kayo ang pipiliin ko. Dito ka lang. Kakausapin ko lang ang mga magulang ko. Magpapaalam na rin ako sa kanila. Baka sa mukha ni Kuya Troy ang lungkot nang humarap sa mga magulang namin. Lumuhod pa siya habang nakatungo. Hindi na napigilan ni Inay ang mapaiyak. Batid kasi niya na hindi kami ang pipiliin ni Kuya. Humihingi po ako ng tawad sa nagawa ng asawa ko. Inaamin naman po niyang nagawa niyang kasalanan. Kung hindi pa namin siya nahuli ng itay mo, baka mas malala ang sinapit ng kapatid at mga pamangkin mo. Naging mabuti kami sa asawa mo. Pero kasamaan pa rin ang ginawa niya. Alam ko naman po at nakita ko ang kabutihan niyo sa mag-iina ko. Ibig bang sabihin yan? Mas pinipili mo ang babaeng yun? Hindi ka ba natatakot na baka gawin din niya sa'yo ang ginawa niya sa mag-iina? May tiwala pa rin po ako sa asawa ko. Patawarin niyo ako, Nay. Tay, kung siya man ang pipiliin ko, baka ito na rin po ang huli nating pagkikita. Tutulman ako sa desisyon mo. Irerespeto ko pa rin. Lagi mo lang tatandaan. Bukas ang bahay na ito sa inyo ng mga apo ko kung gusto ninyong bumalik. Salamat po, Tay. Mag-iingat po kayo lagi ng Inay. Kayo na po ang bahala sa kanya. Napakatigas ng ulo mo. Sana tama ang desisyon mong yan. Huwag sana kayo mapahamak ng mga apo ko sa babaeng yon. Bumalik ka kapag hindi mo na kaya. Hihintayin ka namin kahit gaano katagal. Alam ko pong hindi kami sasaktan ni Ines. Sana po, mapatawad niyo balang araw ang asawa ko. Pakisabi na rin po kay Carmela na patawarin ang ate Ines niya at maging ako. Umalis ng araw na yun ang kapatid ko at buong pamilya niya. Nung mawala ang hipag ko, bigla rin nanumbalik ang lakas ko. Hindi na rin sumasakit ang dibdib ko. Nasa tabi ko rin ang mga magulang ko at sinabi nila ang buong pangyayari. Bakit hinayaan niyo na po na umalis sina Kuya? Mas pinili ng kuya mo ang asawa niya. Sana lang maging maayos ang lagay nila. Sayang hindi ko man lang nakausap si Kuya Troy. Hindi ko man lang nasabi na hindi ako galit sa kanila. Mas nauunawaan ko pa sila ngayon. Sana po, mas lawakan na lang natin ang pangunawa kay Ate Ines. Naniniwala pa rin ako na mas nananaig sa kanyang kabutihan kaya siya minahal ni Kuya. Sa inyong tatlong magkakapatid, ikaw ang pinakamabait at may malawak na pangunawa. Si Dayan naman ang galante at mapagbigay sa inyo. At ang Kuya Troy nyo naman ang may pinakamalambot ang puso at maawain. Sana bumalik na agad sa atin sina Kuya. Kung sakali man nakasama niya si Ate Ines, tatanggapin ko pa rin po siya ng buong puso. Hindi kami tumigil sa paghahanap kina Kuya at sa pamilya niya. Una kami nung nagtanong-tanong sa mga katrabaho at mga kaibigan nila. Pero ni isa walang makapagturo. Parang bulang naglaho sila at hindi na namin nakita pa. Kahit may 10 taon nang nakakalipas, mahina na rin ang aming mga magulang. Umaasa pa rin kami na makikita pa rin namin si Kuya at ang pamilya niya. Hindi rin kami tumitigil sa pagdadasal sa kanilang kaligtasan, saan man sila naroon. Sana maging daan ang channel niyo, Miss Gwen, para mahanap namin ang kuya ko. Kung isa ka man sa mga taga-subaybay ng channel na to, Kuya Troy, kung maisip mo man nakahalin tulad dito ng pangyayari sa pamilya natin noon, gusto ko ipaalam sa'yo na kailanman hindi kami nagalit sa'yo. Hanggang ngayon naghihintay pa rin kami sa pagbabalik mo. Wakas.
Wala namang problema sa amin ng itay